Matapos itanong ni Leping kina Alpha kung nakita nila si Elizabeth, itinanggi ito ng dalawa at sinabi lamang na hindi nila ito nakita. Pagkatapos ay tinanong si Alpha kung ilalagay na ba niya ulit ang karne na kanilang nakuha sa kanilang refrigerator. Sumang-ayon naman dito si Leping ngunit tinanong din niya kung sa palagay ba nila ay tuluyan na silang iniwan ni Elizabeth. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang lumitaw si Elizabeth sa kanyang harapan at sinimulang kainin ang pagkain na kanyang inihanda. Kasunod nito ay tinanong nito si Leping kung ano ang kanyang sinasabi. Nabigla naman si Leping nang marinig ang boses ni Elizabeth at sinabi na sa wakas ay nakabalik na rin siya. Tila wala namang emosyon na sumagot si Elizabeth, sinasabing kara-rating lamang niya, at tinanong pa nga si Leping kung may reklamo ba ito sa kanyang pagbabalik. Bagamat sinasabi niya ito, sa loob-loob niya ay pinapakalma niya ang sarili dahil sa pagkakita ng pananabik ni Leping na makita siya muli. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na hindi na siya dapat mag-ulat sa mga reaksyong ito ni Leping dahil lahat na lang ng mga nakakagulat na bagay ay nakita na niya. Dagdag pa rito, hindi na rin siya dapat mangamba dahil ang babaeng si Ruth na gumagamit ng charm magic ay wala na at marahil ay pinaalis na ni Leping para sa kanya. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, masayang sinabi ni Leping na masaya siyang makita si Elizabeth muli. Noong una kasi, inakala niyang nilayasan na siya nito dahil sa galit sa kanya noong umaga. Nanatili namang walang emosyon si Elizabeth at sinabi lamang kay Leping na okay lang iyon dahil nagtataglay pa rin siya ng mapagpatawad na puso sa mga mas mahihina sa kanya. Ngunit kasabay nito, iniisip din niya na kaya niya ito napatawad ay dahil nakita niyang umiiyak si Leping noong umalis siya. Kaya naman binibigyan niya ulit ito ng pagkakataon na muli siyang suyuan. Samantala, dahil sa malamig na sagot ni Elizabeth, tila na mental block si Leping kaya napakamot na lamang ito sa mukha dahil hindi niya alam ang sasabihin. Habang iniisip niya kung ano ang sasabihin kay Elizabeth, napansin niya ang gumagalaw na bagay sa loob ng damit nito. At mula roon ay lumitaw ang isang kamay hanggang sa tuluyang lumabas ang isang munting nilalang. Matapos makita ito, tinanong ni Leping kung ano ang nilalang na iyon. Ipinaliwanag naman ni Elizabeth na ito ay ang Golden Dragon na nakita nila noon sa Treasure Dungeon, ang kanyang alaga na si Emilia. Matapos marinig ito, naalala ni Leping ang batang babae na nakilala nila noon. Kaya tinanong niya kung ano ang nangyari dito. Sinabi naman ni Elizabeth na ang may kagagawan nito ay ang Dark Guild, ngunit hindi na niya ipinaliwanag kung ano ang ginawa nila. Sa halip, ikinwento niya na noong iniligtas niya ito, nawala na ang lahat ng alaala nito. At noong ginamit niya ang kanyang magic para muling ibalik ito sa dati, bumalik ito sa kanyang pinakabatang anyo. Sinabi rin niya na hindi niya magawang mabawi ang kahit maliit na bahagi ng mga alaala nito, at maging ang may kagagawa ng lahat ng ito ay hindi rin niya makita. Dahil dito, sinabi niya kay Leping na gusto niyang humingi ng tulong sa kanya upang ma-recover ang mga alaala ni Emilia. Matapos marinig ito, naisip ni Leping na kumikilos pala si Elizabeth ng palihim para tulungan siya sa paglipol sa Dark Guild. Kaya ipinadala nito ang kanyang alaga na si Emilia para wakasan ang mga ito. Ngunit naisip din niya na habang ginagawa ito ni Elizabeth, siya bilang isang hero ay walang kahit anong naitutulong. Dahil dito, napahingi siya ng tawad kay Elizabeth dahil sa kanyang palagay ay kasalanan niya kung bakit nangyari ito kay Emilia. Pinatitigil naman siya ni Elizabeth sa kanyang ginagawa at sinabi na hindi ito ang oras para sa mga ganitong bagay. Sa halip, nakiusap siya na tulungan si Emilia na ibalik ang kanyang mga alaala. Habang pinakikinggan ng munting aso at ni Alpha ang kanilang pag-uusap, nagkomento si Alpha na mayroon siyang karanasan pagdating sa pagbabalik ng mga alaala. Nagulat naman si Leping at si Elizabeth sa sinabi ni Alpha at tinanong ito kung ano ang kanyang paraan. Maging ang munting dragon na si Emilia ay tila naintindihan si Alpha at na-curious din sa paraang iyon. Kasunod nito, tinanong ni Leping kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi naman ni Alpha na hindi nila kailangang mag-alala at magtiwala lamang sa kanya. Kasunod nito, binulungan niya ang munting aso at sinabi na tulungan siya sa gagawin nilang ito.
Tila wala namang tiwala si Elizabeth sa planong ito ni Alpha at sinabi pa nga na huwag aksayahin ang kanilang oras sa kanyang mga kalokohan. Binaliwala naman ni Alpha ang pagdududa ni Elizabeth at sinabi lamang na handa na siya. Pagkatapos nito, biglang nagpakawala ng nakakatakot na ekspresyon ang dalawa na ikinagulat ng munting dragon. Dahil dito, agad na tumakbo si Emilia patungo sa kokomilon ni Elizabeth at nagtago roon. Samantala, matapos masaksihan ang kalokohan ng dalawa, disappointed na tinanong ni Elizabeth kung iyon na ba ang ipinagmamalaki nilang solusyon. Kumpiyansa namang sinabi ni Alpha na tama siya, dahil base sa kanyang karanasan, ang pinakamabisang gamot sa pagkawala ng alaala ay ang matinding takot. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, bigla silang sinampal ni Elizabeth gamit ang kanyang kapangyarihan, sinasabing masyadong walang kwenta ang kanilang naisip. Sa kabilang banda, habang iniinda ng dalawa ang sampal sa kanila, agad silang humingi ng tawad dahil sa kanilang walang kwentang suggestion. Ngunit sa loob-loob ni Alpha, iniisip niya na base sa kanyang karanasan, ang matinding takot niya kay Elizabeth ang muling nagpagising sa kanya mula sa kanyang matagal ng pagkawala ng malay. Samantala, kinausap ni Elizabeth si Emilia, sinasabing hindi na nito kailangang matakot dahil siya mismo ang gagawa ng paraan upang matulungan siya na maibalik ang kanyang mga alaala. Habang pinagmamasdan naman ni Leping ang nag-aalalang si Elizabeth, bigla siyang nakaisip ng ideya. Kasunod nito, lumipat ang eksena sa kanyang taniman. Habang naglalakad sila roon, sinabi ni Leping na ang susi sa problemang ito ni Emilia ay nasa kanyang utak. Kaya sa kanyang palagay, ang pagkain ng walnuts ay magagawang muling mabigyan ng sustansya ang utak nito upang maibalik ang kanyang alaala. Nagtataka namang tinanong ni Elizabeth kung ano ang walnuts na tinutukoy niya. Hindi naman ipinaliwanag ni Leping ang tungkol dito at sa halip ay umakyat siya sa isang puno. Sinabi niyang ayon sa kanyang alaala, natatandaan niyang naruroon lamang iyon. Habang ginagawa niya ito, sinabi ni Elizabeth na natikman na niya ang lahat ng prutas sa taniman ni Leping ngunit wala siyang maalala na prutas na may pangalang walnuts. Sinabi naman ni Leping na bago lamang ang prutas na ito na kanyang hiniling mula sa fruit tree. Ikinwento niya na noong panahong iyon, gusto niyang kumain ng walnut cake kaya maging siya ay hindi inaasahan na tutuperin ito ng kanyang puno. Matapos sabihin ito, nakita na niya ang prutas na hinahanap niya. Iniabot niya ito kay Elizabeth upang tikman. Agad namang kumuha si Elizabeth ng isa at tinanong kung talaga bang nakakatulong ito sa memorya. Kinumpirma naman ito ni Leping, sinasabing iyon ang kanyang nalalaman mula sa mundong kanyang pinanggalingan. Dahil sa sinabi ni Leping, agad na kinagat ni Elizabeth ang prutas. Ngunit matapos niyang gawin ito, agad din niya itong iniluwa dahil sa sobrang pait ng lasa nito. Nagsimula namang tumawa si Leping sa nangyari kay Elizabeth at ipinaliwanag na ang walnuts ay hindi kinakain sa ganoong paraan. Pagkatapos ay kumuha si Leping ng isang maliit na kutsilyo at sinabi kay Elizabeth na ang pagkain nito ay sa pamamagitan ng pagbiyak ng prutas upang makuha ang nuts sa loob nito. Pagkatapos niyang biyakin ang prutas, nakita nila na ang nuts sa loob nito ay kahawig ng isang utak. Namangha si Elizabeth at hindi makapaniwala na nagawa ni Leping na makapagpatubo ng isang utak sa loob ng prutas. Dahil dito, naisip niya na talagang tama lang ang titulo ni Leping bilang isang creator. Habang iniisip pa niya ito, ibinigay ni Leping ang isa sa mga walnuts kay Emilia, at ang isa naman ay kay Elizabeth. Sinabi niya kay Elizabeth na tikman ito dahil bagamat hindi pa ito na proseso, malalasahan pa rin niya ang totoong lasa ng walnuts. Napaisip si Elizabeth na bagamat kamangha-mangha ang kakayahan ng mga prutas mula kay Leping, naging ordinaryo na lamang ito sa kanya dahil lagi niya itong natitikman. Ngunit umaasa pa rin siya na magiging epektibo ito para sa kanyang alaga na si Emilia. Matapos niyang isipin ito, sabay-sabay nilang kinain ang walnuts. Ngunit pagkatapos gawin ito, bigla namang nakaramdam si Elizabeth ng matinding pagbabago at napunta siya sa isang kakaibang lugar. Habang iniisip niya kung nasaan siya, naalala niyang marahil ang magkasabay nilang pagkain ng walnuts ang dahilan kung bakit nangyari ito.
Habang iniisip pa niya ito, napansin niya na sa kanyang harapan ay ipinapalabas ang ilan sa kanyang mga alaala, kaya nagtataka siya kung bakit ito nangyayari. Kasabay nito, narinig niya ang ilang manunood na nagsasabing masyadong mabagal ang pag-usad ng kanilang pag-iibigan. Nagkomento pa ang ilan na dapat gawing mas exciting ang trailer nito. Napatanong si Elizabeth kung hindi lang ba siya ang tao sa lugar na iyon. Kasunod nito, nakita niya ang isang bersyon niya mula sa isang primitive na mundo na nagsasabing ganoon ba kahirap sabihin ang kanilang totoong nararamdaman. Sinabi pa nito na kung sa kanilang mundo ito nangyari, baka pinatulog na niya si Liping upang madala ito sa kanyang tirahan at makabuo agad sila ng mga anak. Sumagot naman ang isa pang bersyon mula sa isang Imperial Palace na masyadong bastos magsalita ang isang iyon. Ikinwento nito na sa kanyang mundo, unti-unting umakyat si Liping sa ranggo hanggang marating ang Imperial Palace upang mapang-asawa siya. Habang pinapakinggan ni Elizabeth ang pagtatalo ng mga bersyon niya, napagtanto niyang ang lahat ng mga nanonood dito ay siya rin, ngunit mula sa iba't ibang multiverse. Habang iniisip niya ito, nagkomento ang isang bersyon mula sa Cultivation World na siya at si Liping ay dumaan sa maraming trials upang matalo ang Ancestor Demon bago sila tuluyang nagsama. Nagkomento rin ang isang bersyon na tila isang pirata, sinasabing sa kanyang mundo ay magkalaban sila ni Liping dahil pinaglalabanan nila kung sino ang magiging Pirate King. Sa huli, sinabi nitong siya ang nanalo, ngunit idinagdag din niya na sinabi ni Liping na bagamat hindi siya naging Pirate King, ang pinakamalupot na kayamanan niya ay si Elizabeth. Habang patuloy pa ito sa pagmamayabang, naisip ni Elizabeth na sa iba't ibang mundo ay magkakaibang paraan ang naging pagsasama nila ni Liping. Dahil dito napatanong tuloy siya kung ano talaga ang lugar na iyon. Sumagot naman ang isang matandang babae sa kanyang tabi at ipinaliwanag na iyon ay ang Elizabeth Theater, kung saan mapapanood nila ang iba't ibang kwento ng mga bersyon ni Elizabeth sa iba't ibang mundo. Tinanong naman ni Elizabeth kung sino ang matandang ito. Ipinaliwanag nito na siya ay isang ordinaryong Elizabeth mula sa isang ordinaryong mundo. Tinanong ni Elizabeth kung paano siya napunta sa lugar na iyon. Sinabi ng matanda na hindi rin niya alam, ngunit ang bawat Elizabeth na naroon ay may sariling paraan para makapunta roon. Ngunit ang isa sa mga kinakailangan, ay kailangang ang relasyon nila kay Liping ay ma-develop sa isang antas. Nang marinig ito, tinanong ni Elizabeth kung ang ibig bang sabihin ng presensya niya roon ay nangangahulugang ang relasyon niya kay Liping ay na-develop na rin sa antas na iyon. Itinanggi ito ng matanda at sinabing ang mayroon siya ngayon ay isang trailer lamang dahil ang hawak niya ay isang temporary ticket. Natigilan si Elizabeth sa narinig niya. Habang iniisip niya ito, narinig niya ang mga manunood na naiinis dahil hindi natutuloy ang pagtatapat nila ni Liping. Sinabi pa ng isa na masyadong boring ang kwento ng bersyon niyang ito. Matapos namang marinig ito ay tinanong ni Elizabeth kung ganoon ba talaga ka-boring ang relasyon niya kay Liping. Sinabi naman ng matanda na mahirap mapasaya ang lahat ng manunood. Ipinaalala pa niya na ang bawat Elizabeth na naroon ay bida sa sarili nilang kwento. Kaya pinayo niya kay Elizabeth na sundin lamang ang kanyang puso. Idinagdag pa ng matanda na kung pagiging boring ang pag-uusapan, wala nang tatalo sa istorya niya. Ngunit ipinagmalaki din niyang noong ipinalabas ito, halos lahat ng Elizabeth na nanood ay umiyak. Ngunit kahit ganoon, para sa kanya, ang lahat ng iyon ay masayang alaala na lamang. Namangha si Elizabeth sa sinabi ng matanda at tinanong kung anong klaseng istorya ang mayroon sila. Nakangiting sinabi ng matanda na iyon ay ang ordinaryong pamumuhay nila ni Liping, simula noong sila'y magkita, mag-asawa, magkaanak, hanggang sa tumandang magkasama. Matapos marinig ito, natigilan si Elizabeth at napaisip kung mangyayari din ba sa kanila ni Liping ang maging mag-asawa, magkaanak, at tumandang magkasama. Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at papindot na rin ng like, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa niyo na, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga Lods.